Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, no? At ngayon meron tayong pag-uusapan mga tol na kung saan medyo meron pong nangyaring hindi maganda mga babayan, no? Dito po sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga babayan. So ano nga ba itong nangyari na to? Ito po mga babayan dahil ay nagsampa mga kababayan, no? Ng impeachment complaint dito po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. No, medyo nakakatawa lang. 'Di ba? Kasi kung titignan natin maigi, ilang araw na lang eleksyon na. No, parang nagmumukha naman ata tayong tanga niyan, mga tol, no? Kung yung impeachment na yan isasampa na bago ang halalan. 'Di ba? Kung titignan natin maigi, ito yung malinaw, mga kababayan, na pamumulitika. No, malinaw na malinaw to, no, na pamumulitika mga babayan, dahil imagine ninyo, no, ilang araw na lang, no, mag-e-election na, sabay magsasampa sila ng impeachment complaint, no, dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no, at yan nga ang ating pag-uusapan at alamin ngayon mga tol, mga babayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment diyan sa comment section. Alright, so medyo may technical problems lang tayo sa ating mga videos ngayon. Kaya kung titignan natin, no, wala tayong mga video dyan sa gilid. Pero papakita ko na lang sa inyo or ipaparinig ko sa inyo mga tol, no, yung balita, no, na ating nasagap mga tol, no. At ito nga po ay nagkalat ngayon, no, sa mga mainstream media mga kababayan, dahil nagsampa po ng kaso sa ating Pangulong Bongbong Marcos ng impeachment complaint, no. Talagang ang nangyayari ngayon halos kung makikita natin, personalan na mga tol, no, itong labanan na to, dahil hindi talaga rin sila titigil hanggat hindi napapatalsik o napapaalis, no, sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? So bakit nga ba gusto nilang gawin 'yan? Well, simple lang naman na nakikita ko diyan mga babayan, no. Dahil kung ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay kanilang mapapatalsik, sino nga ba naman ang uupo, no, bilang pangulo, no, ng ating bansa? At uulitin ko mga babayan, naging senaryo na 'yan, halos parehong-pareho po, no, yung kanilang ginawa dito sa ating dating Pangulong Joseph Estrada. 'Di ba? Netong dating pangulo naman na si Arroyo, Gloria Macapagal Arroyo mga kababayan. Kung titingnan natin, no, ilang taon na upo, no, itong si Gloria Macapagal Arroyo sa pwesto bilang pangulo. Dahil nga po napatalsik nila, no, itong si dating Pangulong Joseph Estrada. Kaya naman sila ay namayagpag. So, kung titignan natin maigi yung senaryo, halos parehong-pareho, dahil umpisa pa lang ng nakaupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, talaga naman pinagsisigawan nila mga babae, para naghahanap sila ng dahilan, no, na magalit ang sambayan ng Pilipino, dahil sinasabi nila, no, lagi nila pinagsisigawan, bangag, ganyan, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Imagine niyo 'yon. No, sila yung umiiyak na sinasabi nilang matagal pa ang 2028 election, mga babayan, pero umpisa pa lang na naupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay binabanata na kaagad nila. 'Di ba? So makikita natin yung intention nila. Okay, so ano yung naging statement ng ating Vice President Sara Duterte, mga babayan? No, tatapusin lang daw nila itong halalan ngayon, no, itong midterm election, at saka nila pagpaplanuhan kung ano ang gagawin nila para sa 2028 election. Okay, so kung makikita natin, wala silang wala silang planong magsilbi sa taong bayan, mga babayan. 'Di ba? Kung i-imagine ninyo, no, na ngayon pa lang may 3 taon pa, no, para magtrabaho para sa ating mga kababayan, pero ang kanilang mga ginagawa, no, napakasimple. 'Di ba? Yung pong simple na 'yung mga babayan, ang ibig ko sabihin, no, ay ang kanilang ginagawang puro pamumulitika. 'Di ba? Puro politika lang nung kanilang iniisip. No, sino ngayon ang namumulitika? 'Di ba? Imagine niyo 'yon. So ito yung balita na yan mga tol, at ipapanood ko na lang sa inyo.
Okay, so ito ngayon yung balita niya mga tol, no? Ayan, galing po yan sa UNTV mga tol. Ito nga papanoorin nating balita ngayon. Okay, so ipi-play ko sa inyo tapos tsaka natin pag-usapan. Right, so ito na mga tol. Rosalie, bakit hindi pa tinatanggap ang complaint ng opisina ng House Secretary General? Monica, wala sa kanyang tanggapan sa House of Representatives si House Secretary General Reginald Velasco ngayong araw ng Webes, May 8 ng tangkaing maghain ng reklamo ng Duterte Youth Party List laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pahayag ng tanggapan ng party list, sina Ronald Cardema at Marie Cardema ang complainants. Ang mag-asawa ang dating kinatawan ng Duterte. Okay, so ito mga tol, no? Sino nga ba yung nagsampa ng kaso? No, mag-asawa po ito na Cardema at nakasulat dito mga tol, as endorsed by the Duterte Youth Party List, Ronald Cardema and Marie Cardema of Calamba City, Laguna is now at the House Secretary General's office filing the first ever impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. following the transfer of a Filipino citizen, former President Rodrigo Duterte, to foreigners, mga babayan. So ito yung kanilang impeachment complaint, mga babayan. May grounds daw. So itong kaso na to, mga tol, kung titignan natin, no, nandun na to, no, sa ICC. Nasa sa kanila na to mga tol, kung sasabihin ba nila no, na yung paghuli sa dating Pangulong Duterte, mga babayan, ay legal ba o hindi? Di ba? So matatawa ka na lang, bakit hindi nila maintindihan yon? No, ano to, para lang may maisampang kaso sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Para lang masabi na nagsampa sila ng impeachment complaint sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Ang linaw-linaw, mga babayan. Na yan po, ang nag-request dyan ay Interpol. No? At yung Interpol na yon, mga babayan, syempre, nag-request yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating administrasyon. Hindi nila maintindihan yon. Akala ko ba matatalino tong mga tol? Diba? Napakasimpleng bagay. Na-explain na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung pa rin, no, yung kanilang debate. Diba? Na sinasabi nila, no, na isinuko nyo, no, sa foreign yung ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dito makikita natin na parang ngayon pa lang wala nang grounds na itong impeachment complaint na to, mga tol. 'Di ba? Para lang ano to, mema lang, no, may masabi lang, lang na sinampahan din ang impeachment complaint ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay parang nakikita ko rito, parang lalo lang nilang ginugulo no, ang isipan ng ating mga kababayan. 'Di ba? Napakalinaw na ito na paglilihisto sa issue. No, pinagtatakpan nila yung mga totoong issue, mga kababayan. No, malinaw na malinaw 'to. 'Di ba? So tuloy natin 'tong balita na 'to. At Marie Cardema ang complainants, ang mag-asawa ang dating kinatawan ng Duterte Youth Party List. Endorse naman ang reklamo ng party list. Bunsod ang impeachment complaint ng pagpayag umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailipat ang isang Filipino citizen, partikular na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa kamay ng mga banyaga. Gayunman, batay umano sa Di ba? Yun yung kanilang reklamo. No, isinorender daw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, sa mga banyaga, mga babayan. So alam naman natin ano yung tinutumbok nila dito, no? Ba't di pa nila sinabi? Di ba? Ba't di pa nila sinabi na isinorender ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Oh, pinahirapan pa nila, pinag-isip pa nila yung mga tao, pati yung mga supporters nila. Alam naman natin na medyo malalabnaw minsan na isipan ng mga yan, no, yung mga tolongges na DDS. Di ba? So, ito, tuloy natin, no. Members ng tanggapan ni House Secretary General Velasco, ang House Secretary General lamang ang maaaring tumanggap ng reklamo. Kwestiyon naman ni House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre ang intensyon sa hakbang ng party list. Ilang araw ito bago ang May 12 midterm elections. Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik
pagbabalik namin ng session, hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay ipafile ang 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Ganito rin ang tanong ni Senator Francis Tolentino, kaalyado ni PBBM. Ayun na nga, kasi bakit kung kailan mag-eleksyon na? Diba? So, distraction siguro. Okay, sasabi dito ni Senator Tolentino, mga tol, instruction siguro, no? Dahil kung papansinin ninyo, ang nagsampa ng kaso ay ang Duterte Youth Party List, mga tol. No? Duterte Youth Party List. Alam na natin, no? Matik kung sino sinusuportahan yan. Sabi nga ni Senator Tolentino, no? Baka instruction daw ito. No? So, malinaw na panggugulo to, mga kababayan, no, sa atin, no, sa katahimikan ng ating mga kababayan, no, sa pag-iisip ng ating mga kababayan. No, siguro kinakabahan na sila, no, na baka hindi manalo yung kanilang mga senador, no, diyan sa nalalapit na halalan. 'Di ba? Baka konti lang yung senador na makapasok mula po sa kanilang lineup, no, at siguradong ma-impeach, no, o baka siguradong ma-impeach itong ating Vice President Sara Duterte. No, so siguro yung kanilang kinakatakot dito, mga tol. Di ba? Wala pang tugon si House Secretary General Velasco kaugnay ng tangkang paghahain ng impeachment complaint sa kanyang opisina laban kay PBBM. Batay sa panuntunan ng Kamara kaugnay ng impeachment, kailangang i-file sa Office of the Secretary General ang isang verified impeachment complaint ng sinumang miyembro ng House of Representatives o ng sinumang mamamayan sa pamamagitan ng isang resolution of endorsement ng sinumang kongresista. Monica, sa kasalukuyan ay nakabreak pa ang sesyon ng Kongreso at magre-resume sa June 2. Pero tatangkain pa rin ng Duterte Youth Party List na ihain ang impeachment complaint laban kay PBBM sa tanggapan ni House Secretary General sa susunod na Martes, May 13. Susubukan naman natin na humingi ng reaksyon sa ilang mga kilalang kaalyado ni PBBM dito sa isang campaign rally sa event. Pangunahin na si House Speaker Martin Romualdez, gayon din si Alyansa Senatorial Bet CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Balik sa iyo, Monica. Okay, so yan mga tol, no? Makikita natin na talagang kung sino yung mga nagsasabi, no, na pamumulitika raw yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Pinupolitika daw sila, pero makikita natin ngayon, sino nga ba, no, yung totoong namumulitika dito, mga tol? 'Di ba? So ano masasabi niyo diyan? No, i-comment niyo sa ibaba ang inyong mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Alright? Peace. I'm out.